Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Father J. Bonete, hindi po ako si Father Herbert Kasi si Father Herbert meron siyang importanteng pinuntahan. It is also mass related din. So, andito ako ngayon to cover his mass schedule ngayong gabi. Kaya, pakibati po sa inyong mga katabi, sa inyong mga kasama, o kung hindi mo yan kilala, na magandang gabi. Sige po, magandang gabi. Yan. So, nung binati mo, ngumiti ba? Ngumiti, di ba? Pero pag nakasimangot, yun sa kabila ka na lang. Kidding aside, joke lang. You know, my dear friends, sisters and brothers, we are now on the 5th Sunday of Lent. At ang ebanghelyo natin ay ayon kay San Juan tungkol sa pagkamatay at pagkabuhay ni Lazaro sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesucristo. Siya ay binuhay ni Kristo sa kamatayan. Kaya, sa ulitin po, pakitanong ng inyong katabi. Tanungin mo siya, buhay ka pa ba? Sige po. Buhay na buhay. Yeah. Hindi patay. Yan, buhay na buhay. Sa ating pagninilay, mga kapatid, maliban sa pisikal na kamatayan, meron ding iba't ibang klaseng kamatayan, katulad ng kamatayan sa pagmamahal. Sino ang naka-experience yun ng frustration sa pagmamahal, yung heartbreak sa mga binata at dalaga, yan ang masakit sa kanila. Sa mga mag-asawa, kung minsan hindi mo maiiwasan na nag-aaway, so parang may sort of death sa inyong relasyon kasi something is happening, something is wrong. Kamatayan o kawalan ng pag-asa sa buhay. So mayroong mga taong nabuhay, pero parang wala ng meaning ang kanilang buhay. Kasi nawala na sila ng pag-asa. So sana wag naman ganun. Kasi kung mawalan tayo ng pag-asa, parang wala ng saysay ang ating buhay dito sa mundo. Kaya ngayon, sa misang ito, makikita natin na habang may buhay, may pag-asa. Yun ang kailangan natin. Habang may buhay, may pag-asa. Sa makatwid, mga kapatid, ang kamatayan, hindi lang physical, kundi ito din ay emotional, social, at psychological. Kung minsan hindi tayo makamove on, minsan feeling natin, parang nakapagpatawad naman ako Pero bakit ang hirap mag-move on? Siguro baka merong kulang pa. Sa inyong palagay, mga kapatid, ano ang normal na mangyayari sa tao? Speaking about death, ang mamatay o ang mabuhay muli? Of course, normal sa tao ang mamatay at lahat naman tayo makakaranas ng kamatayan dahil sa edad at dahil sa sakit o kung anumang uri ng kamatayan. So, walang sinuman sa atin ang makakalagpas. Walang sinuman na mabubuhay ng kay tagal. Sa inyong palagay, hanggang kailan mabubuhay ang isang tao? 80, 90, 100? Meron pa bang 110 dito? 120? Ayun, tumatawa na sila, baka may 120 na dito. 130, Hanggang kailan kaya? Di ba? Pero yung importante, sa buhay natin, we are trying to make it more meaningful sa ating lahat. Makabuluhan ang buhay natin. So gawin nating meaningful o makahulugan dahil ang buhay ay maiksi lamang. Di po ba? Ang buhay kahit maiksi, tayo mismo ang nagbibigay ng buhay nito, ang nagbibigay ng kahulugan. Kaya makikita natin na lahat tayo ay mamamatay. Ngunit isang milagro, kung ang taong namatay ay muling mabubuhay. So ang nangyari sa gospel natin, isang bagay na mahirap ipaliwanag. Sino na makakagawa nito? Si Jesucristo. At narinig natin sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, na binuhay niya ang kanyang kaibigan. Narinig pa nga natin na umiyak pa si Jesucristo. Kasi yung backstory nito, close friends ni Jesucristo, si Mary, si Martha, at si Lazarus, itong tatlong magkakapatid. At identified itong tatlong ito, na itong tatlong ito ay close friends ni Jesucristo na taga Betania.
Yan. So, our readings. First reading, second, ang Gospel for this fifth Sunday of Lent, proclaim one powerful truth. God can bring life out of death. Kahit sa kamatayan ng Diyos, ay kaya tayong buhayin kung gugustuhin niya. Katulad ni Lazaro. Tingnan po natin ang halimbawa ni Lazaro. Nung dumating si Kristo para bisitahin ng kanyang kaibigan, ano ang kanyang natagpuan? Patay na ng 4 na araw. Nung gusto pa niyang makita, anong sabi ni Marta? Panginoon, 4 na araw na inilibing ang aking kapatid. Kung bubuksan natin itong libingan, babaho. Kasi 4 na araw na. And then, anong sinabi ni Kristo na hihimlay ng kaibigan nating si Lazaro? Sabi niya, before siya pumunta doon sa Betania, ito'y patay na. Pero pupunta ako para gisingin siya. Para gisingin. Sa yun pala, bubuhayin niya si Lazaro. Ngunit sa kanyang pagdating, ito'y patay na. Kaya anong sabi ni Marta, yung famous kasi yung gospel natin, usually sa funeral mass ito, about death. Pero hindi lang talaga kamatayan ang pinag-uusapan dito. Anong sabi ni Marta? Panginoon, kung naririto ka, sana hindi namatay ang aking kapatid. Ngunit kahit ngayon, alam kong anuman ang hingin mo sa Diyos ay ibibigay sa iyo ng Diyos. At anong sagot ni Jesucristo sa kanya? Babangon ang iyong kapatid. Pinuntahan niya ito sa libingan sa isang yungib na may takip na bato. Pinabuksan niya ang yungib at tinawag si Lazaro sa libingan, Lazaro, halika sa labas, bumangon ka. At sa oras na iyon, lumabas si Lazaro na natatalian ng telang panlibing ang mga paa at ang kanyang mga kamay at napupuluputan ng panyo ang kanyang muka. Kayang buhay ni Kristo kahit ang walang buhay na tao. Halimbawa mga kapatid, kaya nating buhayin ang taong namatay. Kaya niyang buhayin ang taong nawala ng pag-asa. At kayang buhayin ni Jesucristo ang taong nalulong sa kasalanan. Kayang buhayin ni Jesucristo ang taong nalulong sa bisyo. God's Spirit has the power to raise us up and make us new. Naniniwala ba tayo? Nabubuhayin tayo ni Kristo anuman ang sitwasyon natin sa buhay. Naranasan nyo na ba sa buhay ninyo, sa buhay mag-asawa, sa pamilya, na kung minsan may mga problema dyan na parang sa palagay mo parang wala ng solusyon. Pero kung manali ka lang sa Diyos, kung lalapit ka sa Diyos, kung tatawag ka sa Diyos, anong mangyayari? Ang imposible naging posible dahil ikaw ay nanalig sa Kanya. Dahil ikaw ay may pananampalataya sa Kanya. Pananampalataya lang pala ang kailangan natin sa buhay. Kasi kung minsan may mga bagay na imposible na gawin ng tao, ngunit sa Diyos ito ay naging posible, kamangha-mangha ang mga nangyayari sa buhay natin dahil sa ating pananampalataya. Mga kapatid, just a point of clarification, kasi kung minsan nagkukos ito ng kalituhan sa atin. Dapat wag tayo malito sa sitwasyon ni Lazaro at ni Kristo. So magkaibang bagay ito. Hindi po na resurrect si Lazaro. Siya ay nabuhay, ngunit sa huli, siya din ay namatay. The word resurrection is referred only sa kay Jesus Christ. Dahil hindi lang siya nabuhay muli, kundi siya ay nabuhay ng walang hanggan at sa kanyang kapangyarihan umakyat sa langit kung saan ang kanyang trono. Jesus Christ rose in a glorified, transformed body. Kay Lazaro, it is more appropriate to say he was raised from the dead. Kaya yun ang pinagkaiba. Raised from the dead. Jesus Christ, resurrection. So yan ang magkaibang pag-unawa sa bagay na ito. So bakit mahalaga ang gospel natin ngayon?
What does it imply to our faith? Una, para masaksihan natin ang kadakilaan ni Kristo. Amen? Jesus himself says, the sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Para lalong tumatag ang ating pananampalataya, ang sitwasyon ni Lazaro pinapakita ni Kristo sa kanyang disipulo at sa mga naroroon na si Kristo ay makapangyarihan. He is the resurrection and the life. Amen? He is the resurrection and the life. At yan ang ating pinaghahandaan sa panahon ng Adbento, sa panahon ng Kwaresma, at sa Pasko ng pagkabuhay ni Kristo. Now, second, para ipakita din ang kanyang nalalapit na muling pagkabuhay, the foreshadowing of the resurrection of our Lord Jesus Christ. So makita natin kung gaano na makapangyarihan si Kristo, na kahit ano kaya niyang gawin. Ngayon po, sa ating ebanghelyo, na-delay ang pagbisita ni Kristo kay Lazaro. Naghintay pa siya ng 2 araw bago pumunta kay Lazaro sa Betania. However, we cannot question God about His timing. This is another thing po mga kapatid. God's timing is not our timing. Kung minsan, yung timing lang natin ang gusto natin na mangyari. Kung minsan, yun lang ang gusto natin. Lord, gusto ko nito. Lord, bukas. O makalawa, Lord. Pero God's timing is different from our timing. God's timing is not ours, but His glory is revealed even in hopeless situations. Hopeless na talaga. Wala nang pag-asa. Diba? Siguro, yung iba dito sa inyo, or mostly, nakaranas na ng kamatayan ng isang membro ng pamilya. Ano ang inyong pakiramdam? Diba masakit? Hindi nyo malilimutan ang paglisa ng inyong minamahal sa buhay, kaibigan, asawa o anak, o kapitbahay. Lalong-lalo na kung malapit pa ito sa iyo. God's timing is ours. Siguro katulad din tayo ni Martha, Lord, dasal ako ng dasal. Bakit hindi mo naman sinasagot ang aking dasal? But we have to go back. God's timing is not ours. Na kahit sa masamang sitwasyon ng buhay mo, gumagalaw pa rin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ang kwento ni Lazaro ay kwento din natin. Usually itong maririnig natin sa panahon ng Kwaresma. Ang kwento ni Lazaro ay parang kwento din natin lahat. Bawat isa sa atin. Halimbawa, bawat isa sa atin na may sariling libingan in a sense. Sa anyo ng alitan sa pamilya. Sa pagkakawatak-watak sa komunidad, galit sa magkakapatid, inggit sa kapitbahay, pagkakulong sa ating pagkakasala, pagdadalamhati sa pagkawala ng mahal sa buhay, o pagkabalisa at takot. Ngunit, tinatawag tayo ni Jesus at sinasabi, lumabas ka dyan, bumangon ka. O yan ang kanyang paanyaya sa ating lahat. Bumangon ka. Gumising ka. Tumayo ka. Lumabas ka sa bahay mo at sambahin ako sa simbahan. Tumayo ka dyan at manalangin ka. Yan ang sinasabi palagi ni Jesucristo sa atin na mayroong pag-asa sa bawat yugto ng ating buhay. Sa Kwaresma, sa panahon nito ngayon, ay tinatawag tayo na magnilay, magsisi, at bumalik sa Diyos. So far po, ano na ang ating nagawa sa panahon ng Kwaresma? Nagnilay ba tayo? Naglaan ba tayo ng mas maraming oras sa pagdadasal, sa pagsisimba? O nagsisi na ba tayo? Nagkumpisal na ba tayo? No? Or nagbalik loob na ba tayo sa Diyos? Meron na ba tayong sinacrifice na isang bagay na hindi natin gagawin sa panahon ng Kwaresma or hindi na talaga natin gagawin kasi magbabalik loob na tayo sa Diyos? Tulad ni Lazaro, tinawag muli tayo sa libingan. Tinatawag din tayo
ni Jesus mula sa ating mga libingan ng kasalanan, kawalan pag-asa at sasabihin, lumabas ka at bumangon ka. Kaya mga kapatid, ngayong Kwaresma, hayaan natin si Kristo na tawagin tayo mula sa ating mga libingan, sapagkat sa Kanya ang kamatayan ay hindi ang wakas. Ito ay pintuan tungo sa bagong buhay. Magsitayo pong lahat.